Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang laptop na nabili ko na second hand na okay pa po, no? Bakit ko po ito binili? Ano ba ang kagandahan nito? Yun po ang ating pag-uusapan. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Sa hirap ng buhay natin ngayon, dito sa Pilipinas, napaka-practical din po guys na instead na bumili ng bagong laptop na brand new na sobrang mahal, ay bumili na lang po tayo ng second hand na laptop. Now, last Saturday, September 20, ay binili ko po ito sa PC Cortec, no? Lenovo IdeaPad 6580. Ang nakalagay na price dito is 7,800. Umingi po ako ng tawad sa may-ari na si Sir Roberto Magbanwa. Binigay po sa akin 7,000. Now, bakit ko po binili ang laptop na ito? Marami po akong dahilan. Una-una guys, mura siya. Yun po ang price. Ikalawa, ang specs. Tignan natin ang specs. Intel Core i5, 3210M processor, third generation. Core i5 hanggang ngayon guys, hindi naman sa bago, so applicable pa rin, no? 8 GB of RAM, at saka may dalawa po siyang storage. Una-una, sa primary, we have 128 GB SSD for Windows operating system, and then ang CAD, may CD drive po ito, kinuha na. Nilagyan po ng 200 GB. Intel High Graphics, 5.6 screen, malaki po siya, built-in Wi-Fi, camera, except for the Bluetooth. Wala po siyang Bluetooth kasi 2012 po ang model na ito. So, mura lang, 60 pesos nilagyan ko. Now, una, ang price. Gusto ko mag-install po ng, ikalawang dahilan, gusto ko po mag-install ng Linux operating system sa ganitong laptop. Now, mayroon din akong ibang laptop dito, pero gusto ko lagyan. So, Linux Mint nilagay ko. Now, maganda naman ang performance niya. Windows 10 format ko to Windows 11 at mabilis kasi SSD siya. So, ang kanyang siguro masasabi kong yun ang pros. Ang con siguro ay bulky siya, no? Bulky siya. Makikita natin bulky siya. Ito po siya. Ang trackpad hindi masyado sensitive po sa akin. Parang okay naman kasi hindi naman ako masyado gumagamit ng trackpad. Mouse naman. At presentable naman po, no? At replaceable. Madali lang i-replace ang keyboard. Pwede siyang ma-detach, no? Kung mag-repair kayo. Kasi ang mga bagong laptop sa ngayon, i-dismantle mo talaga at sirain mo ang kanilang mga plastic para malagay mo, no? Medyo tricky siya kung hindi mo alam, no? So, sa akin lang guys, kung wala naman tayong pera, mas practical po ang second hand na laptop na bilhin, no? Kaso lang may mga risk din, kaya baka nabili mo na, magamit mo, may mga sira-sira, ikaw na, kasi ikaw nang may-ari, ikaw nang mag-ayos, no? So, yun lang po guys, no? The only disadvantage yun nga, wala siyang Bluetooth. Bilhan nyo na lang ng adapter at bulky siya. Pero okay lang ang bigat, okay lang. No? Kasi ang mga bagong laptop sa ngayon, yun nga, mabilis. Medyo mahal. At saka parang disposable po siya. Na-try ko po ito, maganda, wala akong reklamo, no? Kasi what do you expect, no? Medyo luma na talaga kasi 2012, pero still applicable po sa modern computing. Hindi lang po siya for heavy gaming guys, ang mga Roblox pambata pwede pa, no? Yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe ng channel ko. Mahal po kayo. Ingat po tayo lagi. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Paalam guys.